mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang araw po ng Sabado ng umaga sa inyong lahat, na aming mga taga-subaybay, mga tagapakinig at mga taga-panood. At kayo po na nasa anumang bahagi ng buong mundo, at sa iba't ibang bahagi ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Napakasarap naman po talagang bigkasin, lalong napapalapit sa ating mga puso't damdamin ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, 7,641 na mga isla po yan, 17 regions, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga lungsod, at 42,045 na mga barangays na kung saan po ay nakaabang ang ating mga taga-subaybay. Marahin na haga sa inyo na aming tagapakinig dyan sa Bicol Region sa pamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At yan din sa Zamboanga City, nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias, at maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Kaya naman binabati natin ang lahat ng nakikinig sa City of Coronadal at South Cotabato. At sa inyo rin na narito naman sa Metro Manila at walang sawang nakatutok tuwing Sabado, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang programang Tabas ng Batas dito sa paborito mong himpilan, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Napapakinggan din tayo sa FEBC.ph at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At meron po tayong simulcast sa ating partner television channel 185 sa Great Commission Television or GCTV. At ngayong araw po ito ay kasama niyo po siyempre itong kaagapay po ninyo, Pastor ni Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. At mamaya po ng konti makakasama na natin ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia, para sa ating talakayan mamaya. At agapay po nating sasagot sa mga katanungang legal na bibigyan po ng angkop na katugunang legal ayon po sa tamang tabas ng batas. At sa punto po ito, inayos naman nating pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy nating nakakapartner sa mga ministries ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon Diyos at ng inyong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang mga tamang balita at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais namang maging kabahagi ng ministeryong ito, maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV para sa iba pang detalye. Maraming salamat po sa inyo, aming mga kaagapay. At meron po tayong roll call. Meron po tayong roll call, yung ating mga masusugid na mga taga-subaybay. Atin muna silang bibigyan ng angkop na greetings po. Lolit Malyari Adia, Leonila Garcia Zamora, Pasencia Cruz, mukhang si Bichimbebi ito, ng Nyugan Angat, Bulacan, Nora Cancela, Sayer Reyes, at meron po pagbati si Ferdy Cauzon. Sabi niya, salamat sa pagbati, Attorney Roelito Cao Garcia. Mamaya, tutukunin kayo muli ni Attorney Roel. Mabuhay ang inyong programa, classmate, ang sabi niya. Mamaya, malalaman niya ni Attorney Roel. At siyempre po, mayroong ding message, inspiring po at educational ang tabas ng batas, ang sabi ni Eden Lucia Adonai Verses. At bago po muna ang lahat ng mga dapat niyong abangan sa ating programa, narito muna ang pagkaing
pangkaisipan. Ating pong pagkaing pangkaisipan ay hango mula sa Magandang Balita, Biblia, sa sulat sa mga taga-Roma, chapter 8, verse 28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ayan po ang napakagandang mensahe ng ating Panginoon Diyos sa Kanyang banal na kasulatan. Ano? Ang lahat ay nagkakalakip sa ikabubuti nating lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon at Kanyang tinawag ayon sa Kanyang banal na layunin. Kaya naman po kayo ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating usapan ngayong umaga. Magpadala lamang po kayo ng mga katanungan, komentaryo o kaya ay mensahe sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas FEBC. At sa pagpaulik po ng Tabas ng Batas, tutuon na po tayo sa ating segment na punto por punto. Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik ang inyong programang Tabas ng Batas at siyempre po ito muli ang inyong kaagapay Pastor ni Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. at kasama na po natin ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia. Aba, bumati ka na, Attorney Roel. Maraming bumati sa iyo kanina. Doon sa aking roll call. Oo. Yeah. Classmate ko yun, si Engineer Perdi. Yan ay kabasketball ko nung kami mga bata. Ang ama niya, ang coach namin, no, sa BC Warriors. Yan. Wow. Nabati ko din si Attorney Jun Mendoza. Taga-costume dito sa Batangas Port. Happy and blessed listening, Attorney Jun Mendoza. Napanood daw niya tayo minsan sa Signal 185. Oh, very good, very good. Sige, babatiin ka namin tuwing Sabado. Attorney Jun Mendoza. Pati natin, no? Pati si Ate Lori Hernandez Mendoza, kanyang anak, Chester. No? Nabati natin yan. Mga tagapakinig natin yan dito sa Batangas. Ayan, at tayo po ay inagapayanan ni na Ma'am Abshadi Ferrer, ang ating Protex na sina JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, at ang ating RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abrenica at Wenmark Palatukan. Tayo po ngayon nasa segment na ng punto por punto, no? Ngayong umaga. At ang ating tatalakayin ay very interesting po. Ito madalas na nare-revisit, ano? Nare-revisit itong batas na ito. Napaka-importante kasi, ano? Proteksyon po ito ng mga kababaihan at ang kanilang mga supling, ang kanilang mga anak. Ano? Ang pamagat po nito, siyempre marami nakakaalam. Basta sinabi Attorney Ruel na VAUSI. Alam na nila yan yung VAUSI. At saka pag sinabing 9262, marami na nakakaalam yan. Pero siyempre, marami pa rin tayong dapat linawin. No? Ito po ang Republic Act number 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Law. O tinatawag po na VAUSI. V-A-W-C. Yan po ang pinaka-acronym o acrostic ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act. At magbibigay po tayo muli ng mga highlights para sa kapakinabangan po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na at ang kanilang mga anak laban sa mga violence sa iba't ibang forma na maaaring nagaganap laban sa kanila. Attorney Ruel, sige, bigyan mo na yung mga highlights na dapat ma-remind yung mga dati nang may alam o kaya hindi pa masyadong alam, talagang naunawaan nila. Sige, Atty. Roel.
Opo, mahalaga ito talaga dahil last week, parang ilan yung tanong sa atin about dito sa Bausi. No? Natatandaan ko, may nag-file daw, 5 taon na, di pa natatapos. Parang natatandaan ko, sabi natin, meron silang priority na inaalaw sila na mag-follow up doon sa DOJ. No? Sinabi ko yun eh. So ngayon, para kumintal sa mga isip ng ating mga kababayan, no, ang Bausi po ay anti-violence against women. No? Hindi lamang and their children. Sinasabi doon, asawa, dating asawa, common law partner, or meron dating relationship. No? Kahit girlfriend lang, ano? Kahit girlfriend lang, kahit nga ex-girlfriend eh. Napakalawak. No? Talagang ito ay proteksyon sa mga kababaihan at sa kanilang mga anak. No? Anong mga importante nating malaman dito? Yung physical violence, no? Sexual violence, no? Psychological violence, at saka economic abuse. Yan, importante yan. Napakahalaga na kahit lamang yung may mga dating relationship ay papasok dito sa Bausi. No? Yung physical violence, of course, yun yung battery. No? Yung, pag sinabi nating battery, yun yung infliction of physical harm, nananakit. Okay? Tandaan natin yan. Yung sexual violence, siyempre, yung pang-rape, sexual harassment, acts of lasciviousness, tinitreat mo yung mga bata o babae as sex object, making demeaning sexual suggestive remarks, no? Yung panghihipo, panonood ng obscene materials, no? O pinupuwersa mo na manood ng indecent act, kasama po yan. No? Tandaan po natin, basta meron tayong experience na ganun, papasok po yan sa Bausi. Yun na naman yung mga psychological violence, yung intimidation, harassment, stalking, yung naninira ka, yung lalaki, hinahagis yung mga plato, sexual abuse ng mga pamilya, humiliate, repeated verbal abuse, ayan, kasama po yan. Yun yung sa psychological violence. Tapos halimbawa, sinasabi mo na sasaktan mo, lalaki, sasaktan ko ang sarili ko para makuha ko yung atensyon niya. Kasama po yan sa psychological violence. No? Napapanood natin yan sa mga palabas sa TV, sa pelikula. Yung para bang ite-threaten mo yung babae na magsasakit ka sa sarili mo, kasama po yan sa pinoproteksyonan sa Bausi. Yung economic abuse naman, yun yung dinedeprive mo yung babae, yung na maghanap buhay, or tinetreaten mo na tanggalan ng support, o binabawalan mo, or na may karapatan naman siya maghanap buhay, wala naman dun sa exception sa family code. No? Economic abuse po yun. Hindi mo sinusuportahan o wini-withhold mo yung suporta, yung family, sa support sa pamilya. Kasama po yan sa economic abuse. Natatandaan ko last week, sinabi natin na yun yung criminal aspect. Yung sinasabi na ang mag-asawa ay obliged to support each other. No? Pero pwede mong gamitin yung Bausi. Papasok po yan sa economic abuse. Yan po, importante. Tandaan natin, ulitin ko, physical violence, sexual violence, psychological violence, at saka economic abuse. Kasama po yan. Pag narinig natin yung Bausi, malalaman natin na protektado tayo ng batas. Naulit ko rin yung Barangay Protection Order. Oo, kaagad-agad po proteksyonan kayo ng parang huwis yung barangay captain doon. Mag-i-issue siya ng protection order para mapigilan yung pananakit, huwag nang maituloy, or kung kinakailangan bigyan ng kustodiya yung asawa sa mga anak, ay gagawin po yon sa Barangay Protection Order.
Nasampulan ko yan, Attorney Ruel, ano, yung isang kaso na handle ko, no? Nasampulan ko yan. Aba, mabilis namang umaksyon yung barangay. Sabi mo nga, para silang West dyan, ano? So meron silang barangay protection order na issue, ano? Akala nitong lalaki, ano? Akala nitong husband, ano? Gallivanting eh. Gallivanting eh, mga nagchichiks eh. Kala yata niya, ganun-ganun lang, ano? Siputin at hindi yung ang kanyang pamilya, ano? Napuno na, ano? Noong araw kasi, Atty. Ruel, di ba yung sa mga pelikula, sa mga nababalitaan natin, yung bang uuwi yung babae sa bahay ng mga magulang. Black and blue, ha? Atty. Ruel, black and blue, ano? Pasa-pasa, sabugang nguso, may mga black eye, ano? May mga pasa-pasa sa braso, etc. Gulpi sarado, ano? Abi, nung panahon yun Atty. Ruel, bago itong advent, itong mapakagandang batas na ito, hanggang sa luluha-luha lang yun. Medyo yung tatay magwawala, maring sugurin yung may hindi magandang ugaling asawang lalaki, ano, yung kanyang manugang, pero hanggang dun lang eh. Aba, ngayon ito po sample po ito, nag-issue po ang barangay ng barangay protection order. Aba, sinasabi pa naman po doon yung lalaki hindi po makapapasok sa sarili niyang bahay. Hindi po magagamit yung sasakyan. Ano ho? Nagpupumilit, nagwawala. Nandun tsaka humingi ng assistance yung barangay Atty. Ruel sa mga pulis. Hindi siya makaporma within a certain radius designated by the barangay protection order. Lalo na kapag kusgado na nag-issue niyan. Napakamabisa po. Kaya ako lang isinalarawan ito, just to illustrate. Yung mga pinaliwanag mo kanina, fine-flesh out natin ngayon. Maganda yung batas, pinaliwanag mo kanina. Ngayon, sa actual po, maganda rin. Kaya natauhan na Atty. Ruel, yung lalaki. Bayan ngayon bumait balita ako nakikibalita ako doon sa asawang babae. Bumait na po, sabi ganyan. Hindi makapasok sa sariling bahay. Hindi makapasok sa sariling bahay. Hindi mga lampas doon sa radius Mga 50 meters radius ang sinabi ng barangay protection order. Hindi siya makapasok doon. Sige, Atty. Ruel. Di ba, sinasabi natin palagi ang mga batas o polisiya sineshape niyan yung behavior. Tama. Yun yung sinasabi natin. Nasa-shape ang behavior ng mga kababayan kapag may ngipin talaga yung batas, no? Naalala ko lang yung stalking, yung kasama din sa BAUSI yun, Yung naninilip kayo, nag-stalk kayo, sinusundan niyo yung babae, binubuwisit ninyo, pwede kayong mahabla niyan sa BAUSI kapag meron kayong dating relationship. Kaya yun nga po, ulitin natin, napakaganda po, yung protective mantle, yung protective mantle po, nitong batas na ito, yung BAUSI, napakabisa po. Kaya lang, alam mo, Atty. Ruel, di ba? Sabi mo nga, the law may shape the behavior of people covered by the law, napasin ko lang dito, merong alin sa dalawang bagay, Atty. Ruel, maaaring magbago, So far hinahawakan ko dalawa na nagbago yung husbands, dito, Pero on the other hand, ito yung mga sikat na artista, napansin ko. Mga sikat na artista, sikat na mga celebrities, maging mga NBA players, etc. PBA player, hindi pala NBA, PBA player sa Pilipinas, Napansin ko, ang tendency either magbago, maayos. Yung iba naman talagang nasisira na yung relationship. Nagkakablahan na kasi. Kaya lang naman po saysay na magkasama po sa isang pamamahay pero biktima po kayo ng ganitong klase ng violence. Atty. Ruel, baka meron pa tayo isang minuto. Meron kasi din tinatawag na yung syndrome battered woman syndrome. Minsan parang sinisisipan ng babae yung kanyang sarili. Dahil may syndrome. May ganun It's all another topic altogether. Maganda pag-usapan yan. At
may mga magagandang kaso dyan patungkol dyan sa battered women syndrome. Yan ay dahil ang akala ay silang may kasalanan kaya tinitiis. Kasi sinabi nyo, ano ba ang kasaysayan? Minsan kasi ganun. Lalong humahaba yung abuse, galit bate, ay nagkakameron na ng syndrome. Ayan. Sige, tutuloy natin ang discussion niya sa mga susunod na episodes with the kind permission of our producer at saka yung ating sumusubaybay sa ating, maagapay sa atin. Halos walang katapusan po kasi ang discussion sa bagay na ito. Kasi naman, habang walang katapusan po ang pang-aabuso na sa ating kababaihan, mga ina at mga anak, talaga pong titigil ang batas na magbigay ng protective mantle. Sige po, iwanan muna natin ang ating discussion na yan sa punto por punto. Mamaya po ay ang ating namang tatalakayin ay akala at panukala. Tutok lang po kayo mga kaagapay. Tapas ng batas! Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Nagbabalik po ang Tabas ng Batas at kasama niyo pa rin ang inyong mga kaagapay na mga abogado. Pastor ni Kuya Kaloy Cao at ang kasama natin kaagapay na abogado, Attorney Ruel Cao Garcia. Narito po ngayon tayo sa ating segment na akala at panukala na kung saan po bibigyan linaw natin ang mga palapalagay na kaakibat ng mga panukalang batas. Ating pong tatalakayin ngayong umaga na papanahon na naman, Attorney Ruel. Talagang na-inspire sa ating mga talakayan. Napapanahon na naman kasi nagtaasan ng presyo ng gasolina. Ito human interest angle lang, Atty. Ruel. Ito mga nakikita ko sa mga group chat, kukunan ng litrato yung mga presyo, mga gasolina, presyo ng diesel, etc. Ang ginamit na litrato, kinulitratong ganyan, 91.3 yata pesos yung crudo yata yun, premium gasoline, etc. Yung sumunod 90, yung sumunod 88 yata, etc. Dilagyan ba naman tinapatan ng, alam mo yung may mga kapilyuan sa social media. Yung 93, nilagyan ng summa cum laude. Yung ang lagay 90, ginawa magna cum laude. yung 88 yata, nilagyan ng cum laude. Yung naman with highest honors, with high honors, with honors. Sige, Atty. Ruel, ano lang naman yun? Okay. Huli akong nagpagasolina sa aking motor, parang 71 o 75. Ako'y nagmotor ang papuntang La Union. Kami, ng mga kasama ko dito sa Region 4A, ay biruin mo yun, 75, 71 pesos. Baka mabawasan na yung inyong pagsakay ng motorbike ngayon, ha? Kasi nga, mahal Sige, tuloy mo. Parang kada galong ko, parang nangihinayang. Alam nyo, nabati ko po yung mga NBI Riders Club dito sa Region 4A. Sa pangunguna ng Regional Director, si Attorney Angelito Magno. Nakasingit ako doon. So, alam nyo, mga tagapakinig, nung ako'y batang empleyado sa Philippine Senate, inabot ko ito. Yung batas na ito ay inisponsoran ng ating the late Senator Gerson Alvarez. Siya ang sponsor ng downstream deregulation law sa Philippine Senate. At that time, ang Senate Majority Floor Leader ay si Senator Romulo. Alberto Romulo. Nakita ko to na dinideliberate nila. Nung araw kasi ay hindi liberal, hindi deregulated ang pagkakarga ng gasolina. It's either Petron ka lang, Shell, or Caltex. Tapos may tinatawag natin na OPSF, Oil Price Stabilization Fund. Okay? Pagka gumalaw ang presyo ng gasolina sa merkado, sa international market, mayroong stabilization fund yan
binabalansin niya para hindi agad pumatak sa mamimili. Mhm. Pero yung diniregulate ito, no, kasi ang ambisyon ng batas na ito ay magkameron ng marami pang investors o pumasok. No? Kaya ngayon, ang daming gasolinahan, di ba? Kung ano-anong gasolinahan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na dahil ng deregulation law, kaya ganyan. Sapagkat bago pa man matanggal yung OPSF, hirap na tayo kasi bumabagsak yung piso, tumataas yung dollar, at tumataas talaga ang oil sa merkado. Okay? Ngayon, itong batas na ito, gusto niyang i-amend yung amending the oil deregulation law. Tandaan natin, yung downstream deregulation law na nisponsoran dati ay dinideregulate yung mga gasolinahan para pumasok yung mga investors, no? Kaya anong gusto mangyari dito sa amendment? Ang nakita ko sa nasabi ay unbundling ng presyo, no? Unbundling, natatandaan nyo yung mga sinasabi ako dito about policy making. Mhm. Kung gusto mong may maipatupad ka, i-bundle mo para hindi makita. Di ba? Kung kwento ko halimbawa, magbibigay ako sa inyo ng example. Tinuturo ko to sa mga estudyante ko sa policy making sa University of Batangas. Example natin yung elevator. No? May elevator, may 4 na floor, may mga nakatira sa bawat floor. Nung nasira yung elevator, siyempre, yung nakatira doon sa ground floor, ayaw niya magbayad sa pagpapagawa. Yung sa second floor, third floor, at fourth floor, gustong magbayad sa pagpapagawa. Kakagalit sila ngayon. No? Ang sabi nung, para magkameron ka ng policy, it's either, i-shape mo nga i-shape mo yung agenda, di ba? May sinabi tayo dito, may focusing event, may agenda setting tayo sinasabi. Ngayon, paano mo ibabundle? I-bundle mo yung pagpaparepair, pagpapabayad sa janitor, paningil ka na lang ng isang singil, pero nakabundle lahat. Ganito ngayon ang gusto mangyari sa oil deregulation amendment. Gusto, i-itemize mo. Magkano ba ang singil din? Magkano ba ganito? Magkano ba ganito? Gustong ipakita. Ngayon kasi nakabundle. Yung presyo ng gasolina, nakalump. Hindi mo alam kung alin ang pwedeng tanggalin. Okay? Para sa example ko, gusto mo ma-repair yung elevator, i-bundle mo. I-bundle mo yung pagpapagawa, paglilinis, ganyan-ganyan. Pero kapag i-unbundle mo, makikita mo, ito pala pwedeng ibawas. Ito pala pwedeng ibawas. Ganun ang nangyari kasi po dito sa Downstream Deregulation Act dati. Yung presyo ng gasolina, nakabundle. Hindi mo alam kung ano yung nandun. So ngayon, sabi nila, para lalo mapalakas yung oil deregulation, i-unbundle natin. Okay? Halimbawa, magluluto ka. Ito mga presyo. Pwede ka pala magtanggal ng sibuyas dito. So, ganun lang po yung unbundling. Ganun po yung gusto mangyari na ang amendment dito sa oil deregulation law. Yan. Pero yun nga, nagtuturo ka ng policy, government policies, Ano ngayon ang pakinabang ng consumers dito, sabihin na natin nga na unbundle, and then nakikita na yung itemization of the cost. Paano mong maililink ngayon yan doon sa kapakinabangan ng mga consumers? Hindi ba ang napapaboran lang dito ay yung industry in a certain sense? O talagang yung ultimately yung consumers pa rin ang makikinabang dito? Oo, dahil doon po, paano nagkakaroon ng supply security with this unbundling of the cost of petroleum? Sige. Hindi, ang purpose nitong unbundling ay makita talaga yung competitiveness ng mga players sa langis, sa gasolina, no? Baka yung iba nakikita nakabundle yung iba, yung iba naman ay hindi pala naniningil lang ganon, yung iba ay naniningil lang ganon. So yun po yung purpose nung gusto ng mga mambabatas natin para ito ay i-unbundle. Okay. Yung pong sa security, supply security, ibang usapan po yun dahil it is a matter of supply in the world market. No?
lahat naman tayo lahat naman ng mga players ay nakakabili ng langis kung saan nila gustong bumili, no? Dito sa present status ngayon, no? Ang unbundling is for purposes of not really regulating but makita ko ano yung mas competitive na presyo sa merkado. At nang maintindihan maliwanag na maintindihan ng mga consumers. Isa ba yan sa nakikita natin na rational o the policy behind this proposed law? At paano namang ma-institutionalize? Ang isang objective kasi, institutionalizing the minimum inventory requirements for petroleum products. Kasi at any given time, dapat merong guaranteed na minimum inventory requirements. Kasi pagka hindi na bantayan yan, yung mga industriya na nagpapatakbo ng ekonomiya natin, baka ma-paralyze, baka mapila yan. So nagkakaroon ng minimum inventory requirements. Maganda yun, safety net yun. Sapagkat hindi mo pwede sabihin po na magtataas bukas ay naubos na. Dahil meron kayong minimum requirement kayo na ganito kadami, dapat at a certain point in time ganito kadami meron kayo. So yun naman po yung batas, yun naman po yung gustong ilagay ng safety net ng batas na gusto nilang i-amend, no? Kailangan pare-pareho, meron kayong minimum requirement na inventory. Ayan. At ang batas naman po kasi ang ginagawa ay binabalance po, balancing of interest ng iba't ibang sectors ng lipunan. Pero siyempre naman, yung the greatest benefit dapat doon sa greatest number of people, but without sacrificing business enterprises. So yan po ultimately ang balansyado na layunin po ng batas. Atty. Rol, baka meron ka pang dadagdag. Meron pa tayo isang minuto. Sige. Siguro napapanahon na, medyo matagal na rin itong Deregulation Act na ito. 1990s, 98 pa yata ito eh. So, ngayon, sa mga pangyayari sa mundo, nakita natin. So, sabi nga natin, ang batas is laging evolving. Dapat nag-a-adapt. No? Napapanahon na siguro na pag-aralan muli. No? Hindi naman kasi ibabalik yung regulation o yung price stabilization fund. Hindi naman yun ang pinag-uusapan eh. Sinasabi lang mag-unbundle eh. Yung in-explain ko kanina, dun sa example ko, yung policy making, kung gusto mo kasi na makasigil ka, makagawa ka ng polisiya na tatago mo yung iba, ibabundle mo eh. Ngayon, gustong busisiin, yan, bundle ngayon. Yan. Ayan. Ito naman, mag-speculate lang tayo. Ito ba kung naipasa agad, kasi panukalang batas pa ito eh, kung naipasa agad, ito ba makatutulong kaya dito sa nangyari ngayon sa Ukraine, yung invasion by Russia of Ukraine na apektado ang mga presyo, tumaas bigla ang presyo ng mga crudo, at saka mga oil, yung mga langis, may kinalaman sa langis. Could it have been helpful kung ito napasa na? O anong nangyari ba rito bago na ipasa ang batas yung kaganapan na gusto niyang i-prevent nangyari na? O pwede naman prospectively as a consequence of what is now happening in the world, pwedeng ilapat yung batas later on kapag itong panukalang batas kapag naging batas na. Atty. Ruel. Hindi natin masasabi kung ito ay, pero sa palagay ko doon sa inventory minimum requirement, no? Hindi naman, wala naman tayo nabalitaan nagkaubos eh. Okay. Wala naman eh. So siguro napapanahon pa rin kasi mahaba pa naman yung magiging susuungin problema sa Ukraine eh. Lalo na ang production ng oil hindi naman tumataas. Ngayon nalilimitahan pa yung pag-angkat o paglilipat ng mga biyahe, no? Mga tanker, parang may problema yata doon eh. So, okay. Tama pa rin. Napapanahon pa rin.
Sige, Atty. Ruel, iwanan po muna natin mga kaagapay ang ating talakayan tungkol po sa panukalang batas na ito at mamaya po sa aming pagbabalik, abangan ninyo ang payo de asunto na talaga namang pinakakaabangan po ninyo. Tutok lang po kayo dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Ating po ngayon bibigyan ng mas mahabang oras ngayong araw ng Sabado ang ating segment na Payo de Asunto, na kung saan ibibigyan kasagutan natin ng inyong mga katanungang legal. At yung po aming disclaimer, yung aming paunawa, sabi nga natin, mayroon pong tabas ng batas at kami naman po ayon po sa aming karanasan, sa abot ng aming nalalaman at siyempre sa biyaya po ng Panginoon Diyos na nagbibigay sa atin ng kaalaman at ng wisdom, ay nilalapatan po natin ng katugon ng legal ang inyong mga katanungang legal. Kung sakali naman po na taliwas po sa inyong inaasahan, kung minsan pinakakasakit pa ng damdamin ninyo, salamat na lamang kung akmang-akma po sa gusto ninyo, inaasahan. Kapag naman po hindi akma, kami pipatatawarin nyo. Lamang po talaga ang sa aming pananaw ay tamang tabas ng batas. Sige po, ito na po ang unang dulog sa atin. Atty. Ruel, kailangan pa rin bang magbuwis kahit tapos na ang pagbabayad ng condo unit na pinaupahan sa ngayon? Sige, Atty. Ruel. Para naalala ko may ganitong tanong, yung nagpapaupa. Tapos diniscuss ko yung income from within and without. Okay. Naalala niyo yun? Dahil taga-abroad. Ngayon, yung tanong niya, baka related dito, ang sinabi ko dati, yung income ng isang Pilipino ay kapag ka-derive from within or without, kung ikay Pilipino, ay nagbabayad ka ng buwis. Ngayon, kung wala ka namang naupa na, wala naman napasok na income, hindi naman po kinakailangan magbayad kayo ng income tax o ng buwis kung wala naman pong income. Ang nire-require lamang, tandaan natin, ay nagpa-file lang tayo ng return. Yun. Nagpa-file tayo ng income tax return kahit wala tayong binabayaran buwis kung wala tayong income. Pa-file niyo rin. Sabihin niyo, no income. Ayan, napakaliwanag po niyan. At para sa inyo po mismong kapanatagan ng inyong kalooban. Yan. Sunod na dulog po sa atin, nagpakasal ang magulang namin noong 1978, pero ngayon lang nakita ang marriage certificate at nalaman na hindi ito nakarehistro. May record sila sa church. Pwede pa po ba magpa-late registration o magpa-late register kahit na mayapa na ang kanyang tatay? Yan ang tanong niya. Sige, Atty. Ruel. Kasi may batas dyan yung ginawa na administrative, yung pagpapa-late registration. 9 Republic Act 9255. Yun ay magpa-file ka lamang sa civil registrar para makapag-late registration. Ngunit ito'y patay na. Ang ginagawa kasi, kung sino yung gustong magpa-late registration, yung nagpakasal, sila yung nag-affidavit. Meron affidavit, tapos meron silang sinasubmit ng galing doon sa solemnizing officer na talagang sila yung kinasal. Ngayon, kung ang purpose nila ay maparegister yung kasal ng kanilang magulang para sa kanilang kapakinabangan, sila ngayon na magsasubmit ng affidavit. Submit nila yung sinasabi nila records, simbahan, submit nila yung kanilang mga birth certificate, gagawa sila ng affidavit at mag-submit sila doon sa kanilang office sa civil registrar. Yan. So, subukan ninyo na ipa-late registration, ang submit for late registration yung marriage certificate ng inyong mga magulang. Okay. Siguro, tingnan ninyo, sige. Sasubmit ninyo yung nakuha ninyong certificate. Okay? Tapos, kung ikuha ninyo sila ng usually, merong mga
mayroong mga requirements eh. Pag pumunta kayo sa inyong civil registrar, naalala ko ngayon, ay kailangan mag-submit na affidavit, ebidensya doon galing simbahan, patay na sila, so kayo magsasubmit for them to be registered. Yan. Okay, maliwanag naman po yun. Ang sunod na dulog po sa atin, good morning. Paano po ang gagawing action sa illegal na pagsanla ng pamangking ko sa isang property na pag-aari pa ng mga namatay na may-ari ng mga lolo at lola namin? Sige, Atty. Ruel. Krimen po yun eh. Under the revised penal code. Ang isang tao na nag-pretend to be the owner at nagbenta or nag-mortgage ng property na hindi kanya ay parang nanggancho. Swindling. Yes po. Yun po ay criminal po yan eh. Ngayon kung kayo proper party, meron kayong cause of action, kayo ay naapektuhan, pwede kayo magreklamo. Ang action ninyo, di magrereklamo kayo sa piskal. Magpapile kayo ng kaso, criminal complaint, criminal case laban doon sa inyong pamangkin. Specific po yan sa revised penal code. Kasi mukhang na-prejudice sila dito. Sa halip na meron silang mamanahin mula sa lolo't lola, kung nai-foreclose yung sinanla na wala namang authority, apektado sila. Yun po, meron po kayong cause of action dyan. Meron silang standing. Okay, meron po kayong standing. Okay, sumunod na dulog po sa atin. Ask ko lang po na magiging tenant po ba namin yung umuupa sa aming palayan na 3 taon na po naming pinaupahan, yung 5.3 hectares. Yun daw po ang batas. Ang nilagay niya, Atty. Ruel, DNR, pero malamang ito ay DAR, Department of Agrarian Reform. Okay, Atty. Ruel. Ang nasa batas, kapag sa leasehold agreement, yun ang papasok doon, hindi ordinary civil lease contract. Sa leasehold, sa agrarian law, pagka yung 5 hektarya or more ay dapat ay ang nagsasaka nga ay yung parang leasehold, lessee. No? Hindi naman kasi tenant ang sinasabi ngayon eh. So, kapag ito'y nakarehistro sa agrarian reform, ay sa Department of, sa DAR, no? Yung leasehold agreement ninyo ay papasok po doon. Ibig sabihin noon, protektado na yung lessee ng batas. Hindi nyo basta pwedeng palisin yun. Kinakailangan masasatisfy po yung requirement ng batas. No? Kahit matapos yung kontrato, kinakailangan according to the rules and the law of the Department of Agrarian Reform. Ayun. Okay. At siguro po mabigyang linaw natin. Nabanggit na po ito kanina ni Atty. Ruel. Ang mga batas po kasi sa agraryo ngayon ay nagsasabi na yung bang traditional at conventional na tenancy sharing system, yan po ay na-criminalize po yan, na-outlawed po yan, Ibig sabihin, kapag nag-i-insist pa rin ang landowner o sino man na kahalintulad ng landowner yung katatayuan sa harap ng batas, at pinipilit pa rin yung tenancy system o yung tenancy sharing system, yan po'y bawal na. Hindi na po, at the very least, kamukha ng pinaliwanag po kanina ni Atty. Ruel, magiging trato po ng batas dyan ay agricultural leasehold. Yun po ang magiging status niyan. Okay, yun. Kapirasong dagdag lang po yun, bagamat nabanggit na ni Atty. Ruel kanina. Okay, para po maging maingat yung mga landowners. Wala na po kasi ngayon yan yung attitude na kultura ng ang tawag dyan, Atty. Ruel, nung bata ka pa kasike. System, wala na po yan. In-outlaw na po ng batas yan. Hindi, ako nga, kung ginagamit yung salitang landlord. Para bang it's a misnomer. Feudal pa yun. Luma na yun. Masyadong feudal.
So, in-outlaw na po ng batas yan. Ano po, krimen na po ngayon yan kapag in-insist yung share tenancy. Okay, sumunod na tulog po sa atin. Yung anak ko po ay pinarehistro ng tiyahin niya bilang anak nilang mag-asawa. Tapos po, nung lumaki na po yung bata, ibinalik niya na po sa akin. Gusto ko po sana iparehistro ulit sa akin yung bata. Ano po bang pwede kong gawin? Maraming nuances ito, Atty. Roel. Sige, paliwanag. Paliwanag natin. Umpisahan mo na. Alam nyo, yung simulation ng birth, krimen yan, no? Crime yan. Oo, pero nagpasa ang ating Kongreso ng Republic Act 11222. Yan ay Simulated Birth Rectification Act ang tawag dyan. Meron niyang amnesty. Para ma-correct yung mali. Wala nang tanong-tanong. Hindi natatanongin na pineke ninyo. Hindi man. Kaya lang, iba itong kanya eh. Kasi yung tinutumbok ng batas na yun, halimbawa, siya ay pinangalan niya yung bata sa kanya, parang inampun niya. Kasi ang batas nito, ang dinidireksyon ay pangalagaan yung kapakanan ng bata. Okay. Okay. So para mangyayari, yung pagkakaampon mo, malilegalize na ngayon talaga. Hindi na pineke. Hindi na tatanungin. I-rectify yung simulation ng birth. Kaya lang siya tunay na magulang. Sinusoli ito. Sinusoli. Ngayon, baka kung aari yung ganong sistema, kasi sa kapakanan ng bata para i-rectify, magpaparectify ngayon yung nag-ampun dati. Ang naisip ko, yung lumang sistema, ipapakancel mo muna yung birth certificate by court yan, proceedings, tapos papagawa ka ng bagong date registration ng iyong anak. No? Mahirap pagka ganito lang, kakonti yung data na nasa atin. Punta kayo sa IBP o kaya sa PAO, magtanong kayo. Pero pumunta rin kayo sa inyong civil registrar at meron silang checklist dyan. No? Kung papasok kayo dito sa amnesty, maganda. Hindi na po kayo magpapakancel ng birth certificate sa korte. Yan. Paliwanag ni Atty. Roel kanina, ay maganda po yan. Nangyari nga kasi, yan karaniwang ginagawa nung araw, Atty. Roel, kasi hindi nila alam yung sanction sa ilalim ng batas eh. Basta hindi naman talaga iniluwal nung babae, hindi naman niluwal yung sanggol. Pag nirehistro sa birth certificate, nakalagay na siyang nanay, hindi naman niya iniluwal eh. Hindi naman dumaan sa legal adoption proceedings. Ngayon po, paliwanag ng Atty. Roel kanina, alang-alang sa bata. Kasi ang intention naman, talagang mistulang i-adapt, ampunin yung bata. Kaya nga willing na ipahiram yung kanilang pangalan bilang ama at ina ng bata. Kaya lang, ngayong sinosoli, sa kapakanan pa ba ng bata ito? Mukhang magkayari dito, mako-confuse yung bata. Pero ganun pa man, wala namang kasalanan yung bata rito. Sabi nga po ni Atty. Roel kanina, subukan nyo pa rin. Bandang huli, di ba, parang late registration ang mangyayari. Na kayo naman ang talagang lilitaw na ina, talaga naman kayo po ang ina. Kaya lamang po, etong payo namin, ayon sa tabas ng batas, ang sabi po ng mga sa English dito, please do not trifle with the law. Huwag niyo pong yung batas parang nilalaro. Do not game the law. Hindi po ba? Huwag niyo lalaruin ang batas. Do not trifle with the law. Ang batas po may sanctity po ang batas. May pagkasagrado po ang batas. You cannot trifle. Hindi pwedeng laruin ang batas. Ito po, nilaro ang batas dito. Nagkabuhol-buhol po ang nangyari. Okay, Atty. Roel, ito ang sumunod. Dinaharas, dinabastos at dinadamay na po ng online lending. Ganito na naman. Ang pamilya ko dahil sa utang ko. Sinabi pa po na ipapablatter na ako. Saan po ako pwede humingi ng tulong? Unang-una, tama po itong ginawa ninyo. Dumulog po kayo sa tabas ng batas at na may guide po kayo. Atty. Roel, pakiguide mo itong ating
Pumunta muna kayo, magreklamo kayo sa inyong barangay kung kayo'y kabarangay. O kung wala, pumunta kayo sa pulis, pablatter din kayo at sabihin nyo, kayo'y mag-aabla ng cyber libel. Ayan. Online yan eh. May pagkakalagyan po sila dyan kapag kaya na hindi nila tinigilan. Ayun. Pero kapag may utang po, ay magbabayad para walang problema. Ngayon, ang problema rito, Atty. Noel, maraming online lenders ngayon, talaga namang patong-patong, kino-compound yung interest. Pagkatapos sisingilin sa pamagitan ng online harassment. Maling-mali naman po sila. Sige po, mag-file po kayo ng cyber libel complaint. At may protection pa kayo sa ilalim ng batas dyan. Pero ito po, paalala sa inyo, ha? Huwag po kayong utang ng utang. Kung mo pwede ang online. Ako, Atty. Noel, ha? Alam mo naman ang tito mo, pag nakita ko, nag-o-offer ng delete kagad. May nagpapadala sa akin ng credit card. Magagamit ko na raw. All I needed to do, all that I needed to do was to sign. Ay, ang ginagawa ko, shoot sa yun. Meron na akong credit card, isa. Pagka pinadalan pa ako, magagamit, malaki ang credit limit. Ang gagawin ko luputin ko ganyan. Tapos itataktak ko ganyan, dadaldakin ko pang ganyan. Tapos shoot sa garbage sa trash can. Wala akong problema. Hindi susun ng credit card. Baka nangangailangan talaga, Pastor D. Wala tayong nagagawa dyan. Okay. Kapit sa patalim pag kailangan di ba? Kaya lang po, huwag kayong gastos ng gastos, lalo na credit card ang ginagamit. Mapabaw po kayo dyan. Okay. Ang infidelity po ba ay pwede ng ground para maanal ang kasal? Atty. Noel. Ang infidelity po, sexual infidelity, ay ground lang po yan para sa legal separation, hindi po sa annulment. Kaya maliwanag po yan. Maigsing tanong, maigsing lapat ng tamang tabas ng batas. Opo. Ang moral lesson dito, mga husband, huwag kayong magko-commit ng marital infidelity. Ang ganyan na rin ang mga wives, siyempre, para wala akong problema. Sumunod na dulog, ano po bang posible na case sa mga taong nagpapakalat ng fake news? Yun, chismoso. Nauna na yung sagot mo kanina, Atty. Noel. Baka gusto mong elaborate pa. Slander din. No? Slander. Kung nasa online yan, cyber libel nyo rin. Pero yan, slander. Yung mga pangininirang puri, yan. Ayan. Kapag po mga oral, verbal, ayun, slander po yan. O kaya oral defamation. Pero oras po na i-social media yan, publication na po yun. Yung pong social media, it's a form of publication. Kaya po, yung salitang publication, na publiko, yung pong ibig sabihin yan. Si social media, na publiko na po yun. Publication na rin po yun. Kaya lang, kay oral, kay verbal o nakapubliko, dapat hindi ginagawa para wala pong nagiging legal problems. Sumunod na dulog sa atin, paano po kapag ang babaeng asawa ang nangaliwa? Dapat din bang patuloy ang sustento niya sa kanyang mga anak? There is a scarcity of information na naman dito. Sige, Atty. Noel. Let's try to make out what we can from this query. Sige. Wala namang kasalanan yung mga anak. Tsaka obligasyon yan ng spouses to support their children. So, diretso lang po ang sustento sa mga bata. Ayan. At saka ito po, ang moral lesson na naman dyan, para wala pong complications, kahit na po yung pa-flirting, huwag niyo po yung gagawin yan. Ako, umiiral Atty. Noel. Yung aking kasi ang title ko, pastor ni. Pag umiral yung pagka-pastor, talagang ganyan. Nilalaki pa natin. Bukod po sa tabas ng batas ng Republika ng Pilipinas, yung tabas ng batas ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wag na. Kahit po yung flirting lang, wag niyong gagawin. Mas lalo na yung actual na marital infidelity para wala pong problema. Okay, Atty. Noel, madali tayo naka-boundary ngayon. Sige, ito po ang panghuling tanong. 15 years na po akong driver ng company. May makukuha po ba ako pag magre-retire na po ako sa edad na 65 years old? Sige, Atty. Noel.
Kung company, baka private yan, ano? Siguro, no? Malamang. So, sa SSS kasi, kinakailangan pinagbayad kayo sa SSS. Ang requirement doon, kinakailangan meron kayong at least 120 monthly contributions, tapos kayo ay 60 years old na. No, kayo 60, pag sabi niyo pag magre-retire ng 65. So pagka ganon, naka 60 years of age at least, at meron kayong 120 monthly contribution, kung 15 years, lampas na yon. O lampas na yun ng 120, baka yun yung mga 100, some 80 plus, 100 na, ganyan. No? So, may makukuha kayo. Basta nagbayad kayo doon sa contribution. Ang inyong company ay pinagre-remit kayo ng SSS premium. Yan. At ang batas po kasi maliwanag naman, yung pong edad 60, pwede na po kayo mag-retire dyan. Ano? Optional po yan. Ano? Kayo naman patungo na sa pagiging 65, mandatory na po yon. Mandatory na po, compulsory na retirement pagdating niyo po ng edad ng 65. Kayo po sobra-sobra, labis-labis po, 15 years na po kayo naglilingkuran, ano? Bilang driver ng company, ang minimum lang naman po ng retirement law 5 years, ano? So pasok na pasok po kayo dyan. At ang computation po ng retirement pay ay 1/2 month for every year of service, ano po? At siyempre po, yung 1/2 month, ang computation po niyan yung kalahati ng inyong sweldong buwanan, ano? At saka po yung proportionate na 13th month pay po ninyo, ano? At meron pang karagdagan na ano po, cash equivalent ng service incentive leave na hindi po bababa sa 5 araw ang katumbas. Sige, Atty. Noel, baka meron ko pang dadagdag dito at naka-boundary tayo. Basta siguraduhin nyo lang po na pagbabayad kayo ng inyong SS premium or kung meron naman kayong retirement program sa inyong kumpanya, makakakuha kayo ng retirement benefits. Ayan, at nabanggit po ni Atty. Ruel, ano, kung merong retirement fund o program ang kumpanya, maganda po yun. Kasi ito pong mga binanggit ni Atty. Ruel kanina at binagbigyan din ko rin, ano, ito po yung mga minimum ito. Mga minimum na maaari nyo makuha, hindi po maaaring bumaba rito ang maaari nyo makuha. Pero kung meron pong sariling retirement o pension fund ang inyong kumpanya, maganda po yan, higit pa po rito. Higit pa po rito ang maaari nyong matanggap, ano? By the time of your retirement. Okay. Tayo naman, Atty. Noel, hindi pa magre-retire. Ako retired na. 2 beses na ako nag-retire. Ikaw matagal pa. Pero hindi tayo magre-retire dito sa ating palatuntunan. Kasi sa susunod na Sabado, meron pa tayong tabas ng batas. Kung hindi po ninyo napakinggan ng buo ang kasagutan sa inyong mga tanong, ay pwede nyo po itong mapakinggan muli. Balikan ito sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio o sa Tabas ng Batas. At kung hindi pa po nasagot ang inyong pinadalang katanungan, abangan nyo po sapagkat sa mga susunod na Sabado ay bibigyan pagkakataon po yan. Ang maganda naman po, talaga namang magaling sa time management. Si Ma'am Absidy Ferrer at tuwan-tuwa. Nakaka-boundary po kami. Mga 3 sunod-sunod na Sabado po yan. Pero previous to that, 2 magkasunod pong Sabado na hindi po namin natagpusan. Ano? Okay, tayo may kagalakan ngayon na tutulog sa ating Panginoon sa ating prayer time. Panginoon, maraming salamat po. Ganito po talaga aming amang Diyos ang naglilingkod. May kagalakan. Ang totoo naman po, hindi naman po ordinaryo, Panginoon, nagawain ito, Panginoon, kasi maselan nga po ito, Panginoon. Meron pong mga kalalagayan na may mga legal implications. Ang mga dumudulog po sa amin, may mga legal repercussions. At humihingi po ng gabay, humihingi po ng tugon ayon sa tabas ng batas. Panginoon, actually, hindi po madaling gawin ito, pero nagkakaroon po kami ng kagalakan. Nasusulit po, Panginoon, ang mga pagsumikap ni Atty. Roel Cao Garcia, ang mismong pagsumikap po ng inyong lingkod
pastor ni Kuya Kaloykaw. At Panginoon, salamat po. Nilalakipan po ninyo ng wisdom na galing po sa inyo. Nilalakipan po ninyo ng karunungan na galing sa inyo, Panginoon. At ang lakip naman ng tamang-tama na tabas ng batas ang nailalapat sa mga pangangailangan legal ng aming mga taga-subaybay. Ano pong sasabihin namin, Panginoon, sa ganitong kalalagayan na napakaganda? Punong-punong kagalakan. Maraming salamat po, o aming Panginoon. Ito po ay aming pasalamat in behalf of all those whose legal needs have been addressed by way of this program. Salamat po sa buhay ni Atty. Roel Cao Garcia at sa buhay na pinagkatiwala niyo po sa akin upang makapaglingkod sa aming mga kababayan. Sa biyaya po at kapangyarihan ng Banal mong Espiritu, sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa programang Tabas ng Batas. Salamat sa mga tumutok sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 ng Great Commission Television at GCTV. Sa tulong po ni na Ma'am Absady Ferrer, ang ating Protex na sina JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villana, Nathaniel Peralta at ang ating RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abrenica at Wenmark Balatukan, at sa mga kasama po natin sa Bukawe Transmitter Site. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Siyempre ako po si Pastor ni Kuya Kaloykaw Jr. at maraming salamat po sa ating kaagapay na abogado, Atty. Roel Cao Garcia, sa pagsama sa ating programa. Nag-aanyaya po kaming makinig kayo muli sa ating programa sa susunod na Sabado. Kaparehong oras at lagi pong tatandaan, Atty. Roel, kung unawain at susundin, kakampi mo ang batas. Maraming salamat po. God bless everyone. Salamat po. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.